Ako nga pala si Jenny. Isa akong OFW dito sa Japan. Nung araw na yan pala ay day off ko. Magpapadala ako ng parcel papuntang Amerika. Kaya naman, sa online ini-input ko na ang mga laman ng parcel ko. Sobrang lamig at hangin nga pala nung araw na yan. Kaya naman, bago lumabas, kailangan naka-heat-tech talaga at makapal ang damit na suot-suot. Sa Japan Post nga pala ako magpapadala ng parcel. At since na-input ko na lahat ng mga needed na info, need ko na lang i-print ang JP Post note. Kaya naman, dumiretso na muna akong 7-Eleven para magpa-print. Sa 7-Eleven lang talaga ang madalas kong puntahan sa mga kung ano-anong transaksyon na gusto kong gawin, kagaya ng pagbabayad ng bills, pagpapaserox, at ito nga ang pagpapaprint. Sa 7-Eleven din ako pumupunta pag ako'y nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Super convenient kasi talaga ng 7-Eleven dito sa Japan. Tapos, ang mga convenience store nga pala dito sa Japan, usually kasi may mga English option sa kanilang mga machine. So, kung may transaction ka na gusto mong gawin, hindi ka mahihirapan dahil magbabasa ka lang at syempre, ipa-follow mo lang kung anong sinasabi ng instruction sa machine. Pagkatapos ko nga sa 7-Eleven ay bumalik agad ako ng apartment ko at binalot ko na nga ang parcel na ipapadala ko. Pagkatapos ko pala sa JP Post ay dediretso ako kay tatay. Ipapaayos ko ang aking bisikleta kasi ang bigat-bigat ng bisikleta ko at flat ang gulong. Sobrang hangin talaga at ang lamig nung araw na yan, kaya naman hindi ko maramdaman ang tenga ko sa lamig. Si tatay pala siningil lang ako ng 400 yen. Mga 150 pesos siguro yon sa atin. At since nasira ang basket ko dahil natumba last time sa 7-Eleven, kaya naman pumunta akong 100 yen shop para bumili ng panibagong basket. Pero bago yon, kumain muna ako sa McDo. Nga pala bruha, ang sarap nga pala ng McDo dito sa Japan. Tinapay pa lang ang sarap-sarap na talaga. At bago nga ako dumiretso ng 100 yen shop, dumaan muna ako sa pallet at bumili ako ng earmuff dahil pag lumabas ako paniguradong maninigas na naman ang tenga ko sa lamig. So ayun na nga, nasa 100 yen shop na nga ako at binili ko na nga ang basket at cable tire. Ayoko nga kasing gumasto sa pagpapakabit ng basket kay tatay kaya naman magdi-DIY ako. Dito nga pala sa Japan may bayad ang plastic kaya naman talagang ang mga tao dito madalas may tote bag, lagayan ng lahat at tapos wala ding bagger dito so ikaw talaga ang magbabalot ng mga pinamili mo. Mga 40 minutes ko rin atang inis sa isang Italian cable tire. Tapos, napansin ko, may babaeng matanda akong nakita malapit sa akin na palakad-lakad. Tapos, the whole time na nagtatali ako ng bike, ganun din, pabalik-balik, ikot-ikot lang siya sa pwesto niya. Nagsasalita mag-isa. Nung napansin ko yon, binilisan ko na yung pagtatali ko. Marami kasi talagang weirdo dito sa Japan. Kaya naman, minsan talagang nakakatakot. Lalo na nung time na yan, mag-isa lang ako. Pag uwi ko nga, niluto ko na agad yung kinikrave kong sabaw ng talaba at ininit ang isda na favorite ko na binibili sa 7-Eleven. Sariling recipe lang ang ginawa ko dyan sa sabaw ng talaba. At buti na lang at ang sarap ng kinalabasan. Nakakatulong talaga yung panonood ko ng mga sabaw recipe ng Korea. At habang inaantay kong kumulo ang tubig, sumegway na rin ako ng ligo. Para pagkatapos kong kumain, pahinga lang ng onte, magbabrush ng teeth, skincare, tapos tulog na. Ready na ulit sa panibagong araw kinabukasan. Napaka-productive ng araw na yan para sa akin, kaya naman feeling fulfilled. Hindi ako nagpadala sa tawag ng aking higaan at panahon, although medyo pagod pa. Pero talagang nagawa ko lahat ng mga gusto kong gawin ng araw na yan. Ariga, thanks for watching. See you again on my next vlog.